Magandang araw mga kapantalan! Nakabisita na ba kayo sa Manila Northport Passenger Terminal? Kung hindi pa, tara at samahan niyo ako alamin ang mga proseso para sa ligtas na biyahe patungo sa inyong destinasyon. Dito lang yan sa Port Patrol ni Anand! Good afternoon po. Ako po si Port Police Officer 2 Christian Katake, sir, the Acting Chief po ng Operation Section ng Port Police Division North Harbor po. Welcome po sa North Harbor, sir. Ayun po ang Port Police Christian. Pagdating dito, ano yung unang gagawin ng mga pasahero? So doon pa lang po, sir, chine-check na po yung mga ticket and then yung magkakakandak po tayo ng random checking ng mga bagay nila, sir. So after na mag-present ng ticket ng passengers natin, diretso na po sila dito, sir. And then kina-counter check din po siya ng ating port operator na Northport po. Oh, so dito pa lang po, mahigpit na talaga yung security ng mga ano natin. Yes, sir. Yes po. Usually, sir, outside the perimeter pa lang po, ini-implement na po namin yung strict na pag-check po ng mga bagahe ng mga pasahero po. Okay, so tara papasok tayo sa loob. Yes, sir. Paano pa pala pag chance passenger? Pag walang mga ticket, ganun, saan sila mapupunta? Yes po. Nire-refer po natin sila dun sa Tugo Office para ma-process po yung pagkuha nila ng ticket. So lagi ba kayong nag-expect na may chance passenger or tuwing holiday season lang? Usually, sir, pag mga regular operation, meron pa rin po mga chance passenger po talaga. Then dito po, ano po yung mga i-check na po dito sa concourse area po? Ito naman, sir, yung concourse area. Dito po nag-i-stay yung mga pasahero habang inaantay po nila yung mag-start yung operation yung passenger terminal natin, sir. Paano pag maraming dalang gamit? Usually, sir, pag mga hand carry, inaalaw natin sila dito. Pero pag may mga baggage po, doon po natin sila pinapapunta doon sa excess baggage, sir, para ma-screen po yung mga baggage na dala nila. And then after po noon, i-assess na po sila ng porter natin. Ano yung mga klase ng security na ginagawa sa concourse area? May x-ray po tayo doon, sir. So yung mga malalaking bagahe nila, doon po pinapasok. And then meron din po dito nagkakandak ng K9 inspection po. Katuwang po natin dyan yung PCG at saka yung PIDEA po, nagkakandak din po sila ng paneling dito minsan. So, paano po pag may dalang mga pets or kaya mga manok, gano'n? Yes, sir. Paano So po kapag may mga dala po mga ganyan, sir, mga alaga po nila, nire-refer po natin sila sa Bureau of Quarantine para po matulungan sila, may presenta nila yung mga kaukulang dokumento para may transport nila ang kanilang mga dalang hayop. Pero pag may mga dala naman na mga patalim na mga bagay, mga kailangan ko na reconstruction, ano po yung mga kadalasan na nangyayari doon? Kung hindi naman need ng mga documents or any type of Hindi paper? naman po, sir. Basta i-declare po nila and then to turn over po doon for safekeeping and then pagdating po sa port of destination, doon na po nila makukuha yung tools nila. May naiwan akong gamit, tapos nakasakay na ako ng barko, Yes, nakarating na ako sa destination. Paano mangyayari? Paano ko makuha yung gamit ko? Paano ko siya makiklaim? Yung mga unattended baggage po dito, yung mga naiiwan kadalasan, sir, with the assistance of the PCG po, pinapaamuyan po natin yan, sir. So kapag nag-negative naman po yung gamit nila, turn over po natin yan sa lost and found ng North Harbor and then pwede pong i-claim ng kamag-anak o kaya nung pasahero mismo na nakaiwan ng gamit. So, saan po tayo next? Doon na po tayo, sir, sa passenger terminal. Pero bago po tayo makapasok dun, sir, magbabayad po muna sila ng terminal fee nila. Okay, so just to inform them, magkano po yung terminal fee? So ang terminal fee po natin ngayon, sir, is 104.50 pesos po. Okay, pupunta na po tayo din ngayon. Yes, sir. Okay. Meron ulit ako nakitang table dito. Ano naman po ito, sir? Yes, sir. Dito po, after payment po nila ng terminal fee, another inspection po dito, sir. So may nakatao po tayo dito. And then, check po yung ticket and then yung terminal fee nila. After po nun, sir, proceed na po tayo dito Pwede pumasok? Yes, sir. So after dito, sir, pag na-clear na po yung gamit nila and then na-freeze na po yung tao dito, diretso na po doon sa counter po ng Tugo, sir. Reminder lang po, dagsa yung pasahero natin. So para hindi po maantala ang kanilang biyahe, iwasan po natin ang pagdadala ng mga pinagbabawal na gamit o kaya items. Thank you. Nalaman na nga natin kung mga tamang proseso at dapat gawin sa loob ng pantalan. Nagpapasalamat po tayo sa Port Police Division para sa pagpapanatili ng kaligtasan ng ating mga pasahero. At para sa mga mahal naming pasahero, siguraduhin sundin ang mga patakaran sa loob ng pantalan upang hindi maabala ang inyong mga biyahe. Hanggang sa muli, dito sa
Port Patrol ni Ahmed. Hello mga biyahero! Nagpaplano ba kayong bumiyahe sa barko patungo sa mga iba't ibang tourist spots sa bansa? Arot na! Pero bago yan, alamin muna ang mga bagay na ipinagbabawal na dalhin sa mga pantalan. Dito lang yan sa Papaano Ba? Para sa mga biyahero na papasok sa mga pantalan, ipinapaalala ng PPA na bawal ang pagdadala ng lahat ng klase ng mga pampasabog o paputok, baril at bala, at pati na ang matatalim na bagay. Bawal din ang mga nakakasunod na material o kemikal na delikado sa kalusugan at kaligtasan ng mga pasahero. Bawal din ang pagpasok ng anumang uri ng alak. Bukod sa mga bladed items o deadly weapons, mahigpit ding ipinagbabawal sa mga pantalan ang mga pork at meat products. May mga local government kasi na ipinagbabawal ang pagdadala nito dahil sa banta ng African swine flu. Kaya dapat alamin sa mga LGU na inyong pupuntahan. I-check na ang mga yan at tara, pasyal na tayo! Umaga mga kapantalan, ako si Karen Ancheta at welcome po ulit dito sa ating episode ng Pasa Hero, kung saan kikilalanin ng mga kababayan natin na nagpakita ng katapatan, kahusayan at kabayanihan sa ating mga pantalan sa iba't ibang panig ng bansa. At ngayon, makakasama natin ang isang port police mula sa PMO Zamboanga na hindi nag-atubiling tumulong sa isang balisang pasahero ng MV St. Michael the Archangel from Manila. Siya po ang Division Manager ng Port Police, si Superintendent Jezreel J. Quezulcon. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Gaano na po kayo katagal sa pagiging Port Police? Port Police po ako ng 7 taon. Unang assignment ko dito sa Zamboanga, so 7 years na po ako dito sa Zamboanga. So tubong Zamboanga po kayo, sir, at pamilyado na? May asawa ako, ma'am, at 4 na anak. So hindi po ako taga Tubong Zamboanga, taga Negros Oriental po ako, kasi dito po ako nakapangasawa. So dito na rin po ako nakabase. Pakikwento naman po, sir, paano natulungan ng Port Police Zamboanga at napansin ng isang pasahero na tila problemado sa biyahe nito pauwi ng Hulo? Nung February 14, Valentine's Day po na umaga, habang minamanage natin yung daloy ng trapiko sa harap ng PTB, may lumapit na isang pasahero na galing sa Manila. So itong pasahero na to papunta ng Hulo. Kaso lang wala siyang pera pala. So ang ginawa niya, lumapit siya sa ating Port Police. So in-entertain siya ng Port Police, kumuha ng mga information. So itong pasahero pala na to ay yung asawa niya nagbi-bleeding sa Hulo. Umalis siya sa trabaho niya sa Manila, kahit wala siyang pera na enough para sa pamasahe, sa pagkain, pinilit niyang umuwi. So nung nandito na siya sa Zamboanga, wala na rin siyang pamasahe patawid ng Hulo galing dito sa Zamboanga. So nung lumapit po siya, pinakain natin siya. Since wala naman siyang pamasahe, nag-coordinate tayo sa mga shipping line operators natin kung sino ba ang pwedeng mag-accommodate dito. After po noon, may tumugon po sa request natin na free na passage doon sa pasahero na yon. In-address ito ng ating quick response desk o yung malasakit help desk natin. So itong help desk na to is of course directive ng ating general manager. So itong QRD na to, ma'am, hindi lang ito yung natulungan niya na pasahero. So marami po tayong natulungan dito, yung mga person with disability, yung mga pasahero na of course may medical conditions, at saka yung iba pang nangangailangan ng tulong. So yung PMO po natin dito sa Zamboanga, ina-address po to. Even po yung paghatid sa hospital, ginagawa po ng PMO Zamboanga. Napakain natin si Andiman Uma, tapos pinacilitate po natin yung travel niya from Zamboanga going to Hulo. At yung mga Port Police po nag-ambag-ambag ng konting amount ng pera, ma'am, para may pambaon na rin siya while magta-travel siya from Zamboanga to Hulo. Napakagandang balita po niyan, sir, na nagtutulungan ang bawat isa dyan po sa PMO Zamboanga. Sa araw-araw na dumating po ba na ganitong sitwasyon, sir, mga ilang pasahero po kaya ang nakakadanas ng ganitong sitwasyon?
meron po tayong recorded siguro sa isang buwan po ma'am, meron po tayong natutulungan na ganitong sitwasyon, mga 2 hanggang 3. Pero regularly po, yung port manager natin, yung standing order niya po sa port police at of course sa ibang division ng PMO, na kung may makita po tayo na nangangailangan ng tulong while nandito sa port natin, ay mag-extend po tayo ng assistance. Yung port police po natin dito sa Zamboanga, including yung other divisions po, lumalabas po sila even hindi na mandate natin, as long na makita po natin na nangangailangan yung mga pasahero natin o yung ibang stakeholders po, nag-a-assist po talaga tayo. As of course, our corporate social responsibility at yung mga tao talaga dito sa Zamboanga is very helpful po talaga. Napakagandang balita ulit niyan, sir. Malaking bagay ho talaga na natulungan ninyo itong isang pasahero natin. May update na po ba tayo sa ating pasahero na pagdating niya doon sa Hulo, sir? Nakarating po siya safely sa Hulo, pero hindi na po natin nasundan yung hanggang makita niya yung wife niya po na nag-aantay. May sakit po. As appreciation doon sa shipping line operator po na nag-assist at nagpa-unlock doon or nag-approve ng request natin. Yung Montenegro Shipping Lines po, yung operations manager po nila si Mike Asnar po. Siya po yung nag-facilitate talaga, of course, with the coordination sa port police natin at sa quick response desk po natin or malasakit help desk. Maraming salamat po sa ating shipping lines na nag-assist at tumulong po sa Port Police ng Zamboanga. Ano pong pakiramdam, sir, na nakatulong kayo muli sa mga ganitong may ganitong sitwasyon na pasahero? Fulfilling po siya, ma'am, na aside na perform natin yung task natin, yung mandate natin to provide excellent and quality port services, yung fulfilling na makita mo yung tao na the season na down sila, natutulungan natin na i-lift up yung spirit nila and maibalik sila sa pamilya nila na nag-aantay sa mga bahay nila. Hihingi na lamang po kami, sir, ng mensahe mula sa inyo na naig ang inyong kabutihan ng puso na tumulong. In-encourage natin yung mga kasamahan natin sa Port Police or sa buong PPA po na we should go out sa ating comfort zone para ma-assist natin yung mga pasahero or mga stakeholders natin na nangangailangan. In the part po ng PMO Zamboanga, it's of course standing order by the general manager natin at saka ng port manager natin na in any case po, kailangan po talaga kaming mag-provide. So dito po sa Port of Zamboanga, may na-establish tayo na quick response desk, man po to 24 hours and ready to assist po. Whatever the concern po, hahanapan po ng paraan ng mga duty QRD natin, ng mga port police natin, and other members or tauhan ng PMO Zamboanga to find way to assist po. Maraming salamat po. Ayan po si Superintendent Jeshriel J. Gazulgon, ang Division Manager ng Port Police Zamboanga na ating certified pasahero. Maraming salamat sa inyong ipinakitang katapatan sa serbisyo. Naway dumami pa po ang katulad ninyo, sir. Tandaan, ang paggawa ng mabuti, Nakaka-happy! muli, ako si Karen Ancheta at ito ang Pasa Hero. Ang title ng choir that time ay Himig Daungang Maynila. Nag-start daw sila na 1985, so before reorganization ng PPA yun. And that time, parang pumasok ako mga 86 na siguro. So ang mga naiwan na lang sa ngayon na original, na parang i-consider as original, ako, si Mama Yet, mukhang kami na lang. Actually, doon pa ako sa PDO Manila. Yung unang pasok ko doon kasi that was November 16, 1988. Napapaghalata eh. No? May mga naririnig akong nagpa-practice. Ay ko, ano kaya yun? Siyempre yung adrenaline mo pag yung gusto mong parang gusto mong itry yun. Sina Nilda and even yung husband ko, doon ko rin nakita sa choir. So, yun na yun. During that time, mahilig kasi talaga na akong kumanta.
So naririnig ko yung, di ba meron tayong mga Holy Mass every Wednesday and Friday. So that time, parang sabi ko, parang magsimba nga ako. Gusto kong makijoin, ganyan. Although hindi ako kasama doon sa grupo, pero nakikijoin ako. Parang feeling ko, parinig ko nga na may boss. Parang ganyan, something like that. Pero ako talagang totally, sumali na ako sa practice. And then nung audition talaga. Nung marami na, nag-join na rin ako sa pag-audition. Kahit nag-join na sa mga practice. Kasi ang daming sumali, iba't iba, north, south, and then head office. Pag merong mga invitation, karamihan kasi noon, ini-invite ang choir. Lalo na ng DOTR. Kailangan lagi tayong mag-practice at mag-ipon ng mga songs kasi from time to time, ini-invite tayo hindi lang DOTR, kundi pati na rin ang sa labas. Naging mapala din kami maging part ng mga finalists. So, hindi lang nga pinalad ng manalo. Pero that's okay. Sa dami ba naman ng mga kasama, nakakatuwa. Iba yung feeling na nasama ka sa ganun. Tapos may mga katulad nun, meron din kami mga concert din. So, medyo nakakapagod. Pero nakakatuwa. Yung fulfillment mo na naging part ka ng ng choir. Something nakakatuwa. Memorable sa akin, nung kumanta kami sa Manila Hotel during APA, ASEAN Ports Association. Kinabukasan na yung kanta namin sa Manila Hotel. Nawalan talaga ako ng boses. Pero wag ka. Talagang sabi nga nila, uy, kasi pinapanood namin yung video. Sabi nila, parang akala mo talagang kumakanta ka, lip-sync ka lang naman. Talagang nag-lip-sync ako dahil nawalan ako ng boses. Yun yung kinanta namin yung Anak, tsaka Bahay Kubo. Kasi hindi talaga namin makalimutan yung dalawang kanta na yan. Na pag kinanta mo na siya, kapapawaw ka pag narinig mo yung Even kami ngayon, na ako pag naririnig ko pa sa record namin, talagang bumabalik, nakakapag-reminisce tuloy. Pag kumakanta ka, kasama mo rin sila, after na maghapon kang may stress yun sa work mo, yun lang pwede ka mag-release ng mga alispagod. May mga individual na differences minsan, lalo sa mga behavior. Pero pagdating sa kantahan, masaya na kami. Nagkakasundo na kami. Yung kumanta ka, o kahit mag-voicing nga lang, nakatanggal ng stress. Marinig ko nga lang silang nagvo-voicing. Parang ako rin, nag-aano na rin ako. Sinasabayan ko, kahit nagbabasa ako rito, sinasabayan ko. Kung magkakaroon ng theme song si PPA Coral, sa aking pananaw, magandang title or magandang theme is Magkakaibigan or Kaibigan. Kasi doon nag-i-start yung kahit na isang maliit na grupo. Kahit na anong level ng age mo, kahit na kailan kayo pinanganak, pagdating doon sa kantahan, nagkakaisa kayo. So doon nabubuo yung pagiging magkakaibigan. Nagkakaintindihan kayo. Yun na, doon ang start ng lahat. Sa mga gustong maging part ng PPA Coral, hopefully na sana, alam ko naman na meron kayong mga talent. Hindi lang pagkanta, siguro naman kahit pagsayaw meron kayo. So, mas maganda na kayong kabataan, matuon din kayo dito, hindi lang yung basta lang mag-work. Kasi isa ito sa paraan para yung stress mo sa work ay dito mo daanin, mawawala yan after ng kanta mo, mawawala yan after ng pagsasayaw mo. Sana ay maging part kayo ng PPA Coral.